Ivana's POV. Nagbingi-bingin ako sa hinaing ng anak ko. Mas pinili ko ang sarili kong kagustuhan kahit pa alam kong masasaktan siya. I booked our ticket for tomorrow despite of my son's plea. Pero sadyang pinapakitang mali ang mga naging desisyon ko. We cannot go home tomorrow because there is a strong typhoon that will come. Next week pa mga available flights kaya kailangan namin maghintay. Napasa po ako sa noo ko dahil wala ako magagawa kundi maghintay. Our safety above anything else. Kating-katiman akong umalis sa bansang ito pero mas pipiliin ko naman ang kaligtasan kaysa pansarili kong dahilan. We won't still leave tomorrow, Mommy? Inascending tanong ni Aaron at kita ko sa mata niya ang tagong tuwa. We're leaving next week. We have no choice. I said so he nodded. Napatingin ako sa oras at nakita kong 6:00 pa lamang. I am not hungry since I ate in Eliza's reception earlier. Nang balingan ko si Aaron, nakita ko siyang hawak ang malit na kotse niyang laruan na tayong nadala namin habang nakatingala sa TV. Maganda pa naman ang panahon at wala namang ipinapakitang senyales na uulan mamaya. Baby, let's go out? I asked my son so he looked at me quickly then he nodded. Can you buy me some thin clothes, me? My clothes were thick, it's so hot here. Sabi pa niya kaya't natawa ko bago tumango. Di na ako nagsayang pa ng oras. Kampante ako ngayong mamasyal kasama ni Aaron kasi magagabi na. Siguradong ang mga mayayaman na kasama ni Wilson wala sa mall kundi nasa bar. And Wilson? Hindi ko alam kung nasan siya ng mga gantong oras. Kung hindi ko siya nakita kanina sa kasal ni Eliza, iisipin kong nasa office siya sa gantong oras. Pero dahil nakita ko siya kanina at nakita kong pag-alis niya, baka nakauwi na siya o na kay Christine. Aaron appreciated the city more because the city lights were open. At mas malamig ang klima gaya na nakasanayan niya sa Turkey, kaya mas komportable siya at hindi na mamawis. Uniqlo, I said when we got to BGC. Bago kami mamili, naisipan kong kumain muna. We entered in a Filipino restaurant where they serve some street foods but in a nice and clean way. Kaagad nagreklamo si Aaron na makita ang pictures ng pagkain sa menu. Tila di nagugustuhan kahit di pa natitikman. I don't like to eat here, Mommy. Pagsusungit niya pero nag-order pa rin ako. Sinaman niya ako ng tingin nang dumating ang mga pagkain. I put some barbecue on his plate but he just crossed his arms before looking away. Aaron, try it. I said but he just shook his head before pouting. Pinilit ko siya ng pinilit pero sa huli ako rin lang kumain dahil wala talagang makakapagbalbaluktot ng ugali niya. He is spoiled even though I did not spoil him. Ni isang pagkain di siya tumikim kaya't mabilis kong tinapos ang pagkain ko dahil hindi naman kaya ng konsensya kung di siya kumain. After eating in a Filipino restaurant, I brought him in a simple Korean restaurant at dun sa kumain. After eating, we toured around the BGC. Ivana? Kumabog ng mabilis ang puso ko nang may tumawag sa akin. Humigpit ang hawak ko kay Aaron, tsaka mabilis na lingon ang tumawag. My eyes widened when I saw Tita Christina. Nakataas ang isang kilay niya habang sinisipat ako ng tingin. Mabilis kong tinago si Aaron sa likuran ko kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Tita, mahinang bati ko. Ikaw nga, akala ko nagtago ka na ng tuluyan. Sadyang dumadating ang mga kontrabida kung saan malapit nang maging masaya ang mga bida. Sana hindi ka na lang bumalik, nakakaawa ka. Sabi niya sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Natigil ang mata niya sa hawak ko. Tita, wala akong oras para dito. Mariing sambit ko pero ngumisi siya. May anak ka na pala. Sinong ama? Hindi mo ba alam? Mapanglait na sabi niya kaya tumusbong ang galit sa loob ko. Baka kapag nalaman niya kung sinong ama ng anak ko, hindi na siya makangiti. Dahil siguradong kasiyahan ng anak niya ang madadamay. Excuse us, tita. Pigil galit na sambit ko at mabilis na hinila si Aaron para malayo kami kay Tita Christina. Mom, who's that? Tanong ng anak ko na medyo makalayo na kami. Kagad akong huminto para huminga ng malalim kasi bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa galit at nahihirapan. Naninigip ang dibdib ko at hindi ako mapakali. Gusto kong tumakbo pero saan? At bakit ako tatakbo? She's just a random person who's asking for direction. Sambit ko pero nagsalubong ang kilay ng anak ko. I know that he does not believe me. Tulad ni Wilson na nagsasabi ako ng mga kasinungalingan. Malakas ang pandaman niya at alam kong hindi siya naniniwala sa akin ngayon. Pero mas gugustuhin kong wala siyang alam ngayong bata pa siya para intindihan ng lahat. Pinikit ko ng bahagya ang mga mata ko dahil sa naisip. Di ko talaga maiwasang isipin siya kahit sa mga ganitong mga pangyayari. Bahagya pang lumingon si Aaron sa dinaanan namin na para naghahanap ng ebidensya
Kung nagsasabi ba ako ng totoo? But why am I feeling bothered? Dad doesn't care about me, so it's fine. Baka nga hindi na ako pumasok man lang sa isipan niya sa nakalipas na mga taon, but it's fine. Nagawa ako maging masaya sa mga taon na yon. Huwag ko lang tatakpan ang kasiyahan ng anak nila at hindi na nila ako papakialaman. Hindi nila ako papakialaman kung masaya si Christine sa piling ni Wilson. Ilang sandali pa bago ko nakalma ang sarili ko. My son is silent there, like there's something in his head. Hinayaan ko lang siya at pilit ng nginitian. Nang kumalma ako ng gusto, doon lamang may pumasok sa isang store para bumili ng damit na hinihingi niya. I should have bought him a lot of thin clothes when we got here. Pero masyado na akong nag-alala sa mga bagay-bagay kaya hindi na ako naging komportable. Dapat bago kami umuwi dito, namili muna ako sa turkey. Mom, I like the plain one. Aaron said when I showed him the colorful t-shirt that I wanted him to wear. Nalukot ang mukha niya kaya't natawa ko. It's beautiful. Mom! Ines na sambit niya kaya binalik ko na lang ang t-shirt that I wanted him to wear. Dahil alam kong hindi niya yun magugustuhan. Namili kami ng marami mga damit niya na magagamit niya dito, tsaka sa Turkey. At matapos magbayad, lumipat kami sa kabilang store. The prices here were cheaper, so I will take this opportunity to treat myself. We entered the Gucci store. Kagad akong namili ng bags at shoes. Naghanap din ako ng pera para kay Aaron. Napangiwi na lamang ako sa presyo, pero naisip ko na minsan lang to kaya di naman mauubos ang savings ko. This is expensive. Bahala na. Bulong ko sa sarili ko habang sinisipat ang bag. Mom, that one is good looking. Ani Aaron, kaya't mabilis kong tinignan ang tinuro niya. Na makitang mas maganda nga iyon, mabilis ko na tong nilapitan. Kagad kong hinawakan ang bag, pero may humawak din nun, kasabay ko kaya't mabilis kong tinignan. And my eyes widened when I saw who it is. Sobrang kabang naramdaman ko at kagad akong nanginig, habang nakatingin sa babaeng nakatingin na rin sa akin. Gusto kong tumakbo, pero natuod na lang ako sa kinatatayuan ko, habang namumutlang nakatingin sa mommy ni Wilson na hindi ko talaga makakalimutan. An image of me kneeling in front of her flashed inside my head. And the money he threw on my face. Ang lahat ng luhang iniiyak ko sa lahat ng sakit na naramdaman ko. Nandito pa rin sa isipan ko at unti-unti bumabalik ang lahat. Mommy, let's go. Biglang sambit ni Aaron at kita ko kung paano bumaba ang tingin ni Mrs. Thompson sa anak ko. Gumuhit ang gulat at pagtataka sa mga mata niya na makita niya ang anak ko. Mas lalo pang nagwala ang puso ko na naging dahilan para makaramdam ako ng sakit na hindi ko maipaliwanag. Gustuhin ko bang itago ang anak ko pero nawalan ako ng lakas para gumalaw at di na gumagana pa ang utak ko. Parang puro dilim na lang ang nasa isipan ko ngayon. Mommy! Pangulit pa ng anak ko. Mrs. Thompson's lips parted like she really recognized my son's face. Ilang minuto niyang tinitigan si Aaron bago maling tumingin sa akin. Dahan-dahan akong napalunok at kagading namasa ang mga mata ko. My heart is beating too fast because of nervousness. Hindi ko alam ang gagawin. Natataranta ako at naiiyak. Is that my son's? Hindi niya nagawang tapusin ang sasabihin niya dahil parang nawalan siya ng boses. Muli niyang binalik kay Aaron ang kanyang mga mata. At sa oras na iyon, bigla akong bumalik sa kaisipan ko. I'm sorry po. Mabilis sa sambit ko. Bago dali-daling hinila na si Aaron sa kanyang mga mata. At sa oras na iyon, bigla akong bumalik sa kaisipan ko. I'm sorry po. Mabilis na sambit ko. Wala ako sa sarili. Nanginginig ng husto ang buo kong katawan. Nanginig akong nagbayad at pagkatapos mabilis kong kilaladkad si Aaron palabas. Namamawis ako ng malamig at di mapakali. Ang gusto ko lang ngayon makalayo sa babaeng malaki ang koneksyon kay Wilson. Ouch! Mommy, slow down! Reklamo niya pero masyado ng puno ang utak ko para pakinggan pa siya. Di ko pinakinggan ang reklamo ni Aaron. I even carried him even when it's heavy plus the things that we bought. Pero masyado na akong natataranta at natatakot. Hindi ko inaasahan to. Hindi ko inaasahan na makikita ang mommy ni Wilson ngayon. At ang mas lalo pang nakakakaba, mukhang alam na alam niya kung kanino nanggaling si Aaron. She saw his son in my son. At alam kong alam niyang kadugo niyang anak ko. No, sana hindi niya sabihin kay Wilson. Kabadong bulong ko habang naghihintay ng taxi. Mommy, what's happening? Tanong ni Aaron na mukhang naguguluhan na. Umiling ako na ilang beses sa tanong niya
Bagong kinakalma ang sarili ko. Mabilis naman kaming nakasakay ng taxi pero hindi pa rin naman ako nakakampante. Panay ang tingin ko sa likuran dahil may mga sumunod pa sa amin at kanya rin kunin ng anak ko sa akin. Pero para na naman siyang galit sa akin, hindi ba? I left our son like what she wants at ikakasal na si Wilson sa babaeng gusto niya para dito. I am out, right? Hindi naman ako makikisiksik. This is why I chose to hide my son. Ayoko na naman ng gulo. Sana alam niya yon. Hindi ako bumalik para maghanap ng gulo. Hindi rin ako bumalik para makipagbalikan kay Wilson. Mommy, that woman earlier, she looks like Aunt Allie. My son said my head is full of thoughts. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Akala ko hindi niya napansin yon. Kaagad ko siyang tiningnan at naabutan ko, nakatingin din ang kuryoso niyang mga mata sa akin. Is she my grandmother? Biglang huminto ang mundo ko sa narinig. Nabingi ako at di ko alam ang maaari kong sabihin. Aaron? I carefully uttered and my son smiled. I am just asking, Mommy. Sabi niya at saka yumakap sa akin para itago ang mukha niya sa dibdib ko. I also hugged him to gain my strength back while I'm trying everything to hold my tears. Bigla ako napapikit para pigilan ang mga luha ko na malapit ng tumulo. Bakit ang hirap mamuhay ng mapayapa? Bakit ang hirap gumalaw? Bakit parang kriminal ako nagtatago kahit wala naman akong kasalanan? I am so weak. Ang hina ko dahil sa huli, iiyak ulit ako. Kailan ba mauubos ang luha ko? Kailan ba mawawala ang kaba ko? Kailan ba titigil sa pagtibok ang puso ko para kay Wilson? Loving him is still wrong. Pero bakit di ko siya magawang kalimutan? Is it because he is my son's father? Ano? I shook my head. Kung mabubuhay man ako ulit, sigurado kung lalapit ulit ako kay Wilson. He saved me. He made me feel loved. I love him. Kaya bakit ko siya kakalimutan? Unti-unti nang nabubunyag ang lahat. His sister knew and now his mom knew. Ang sunod na makakaalam si Wilson na. Ano ang gagawin ko? Masosolusyonan ba ng iyak ang lahat? Hindi ko magawang kumalma. Na makauwi kaagad kong pinatulog si Aaron pero ako, hindi ko magawang pumikit man lamang. Marami pa siyang mga tinanong pero hindi ko na yon sinasagot. Pinilit ko siyang matulog at nakatulog din naman siya. I cannot forget Mrs. Thompson's expression when she saw Aaron. Paano kung sabihin niya kay Mr. Thompson? Will they hunt me down? Di ako natigil sa kakaisip sa mga posibleng mangyari hanggang sa hindi na ako nakatulog buong gabi. Mulat na mulat ang mata ko at hindi man lang ako nakakaramdam ng antok. Hanggang sa magising si Aaron, wala pa rin ako sa sarili ko. Ang una kong ginawa ay ang pagtingin ng details ng flight namin kasi wala namang ulan. Pero yun na lang ang disappoint na naramdaman ko na makita na hindi pa rin pwede. All flights will be scheduled next week. And I don't want to stay here until next week. Can't we just fly kahit sa ibang bansa muna? Tanong ko sa sarili habang tutok sa screen ng phone ang mga mata. I sighed when I cannot find any options. Ang tayo magagawa lamang namin ngayon, maghintay. Magkukulong kami ng anak ko dito sa loob ng apartment na to? Naghanap pa ako ng pwedeng magawa para makaalis lamang kami dito. I am fine going to Singapore or any other countries na malapit lang dito. Pero wala talagang flight kaya't sa huli, sumuko na rin ako. Sumakit ang ulo ko pero nang magreklamo si Aaron na nagugutom na, ay kaagad akong nagmulat. Gunay din. Mahinang bati ko sa kanya pero ginusuhan lang niya ako at antok na tinalikuran. I'm hungry, he said so I yawned before getting up. Ngayon lang ako nakaramdam ng antok. Drink your milk first while I'm cooking for breakfast. Sabi ko at antok na bumangon para puntahan ang gatas ni Aaron na dito ko lang din nilalagay sa kwarto para madaling magtimpla kapag sa gabi siya humingi. Pero nung makita kong lalagyan na wala ng laman, natigilan ako. I didn't see that it's empty, I said to myself before looking at my son who is now sitting. Napapakamot ng ulo habang nakanguso. Mommy? He called before extending his hands. Napabuntong hininga ko at saka binalikan siya para buhatin. Cook breakfast with me, then let's buy your milk after. Sabi ko habang dinadala siya sa labas. It's still so early, at wala naman sigurong makakakita sa amin ng ganito kaaga. Wilson is probably working, pero sinabi kaya ng mommy niya ang nakita nito? I hope not. I hope she could keep a secret just like Ali, dahil hindi ko pa alam ang gagawin pag nalaman ni Wilson. I cooked simple breakfast for us and after that I took a bath. Pina-half bath ko lang si Aaron kasi malalamigan siya kasi sobrang aga pa. After preparing ourselves, we both went out to the apartment.
Medyo malamig dahil yata sa panahong makulimlim, pero hindi yun ramdam ni Aaron. Aren't you feeling cold? I asked while we're waiting for a taxi. No, sabi niya sabay yakap sa kamay ko kaya napangiti naman ako. Ilang sandali pa ay may dumaan ding taxi kaya't nakasakay din kami kaagad. At sa malapit na grocery lang naman kami pupunta. I won't risk going to BGC or somewhere high-end. I just can't. We went to a grocery store and I immediately find a milk for Aaron. Pero nalibot na namin ang grocery na yon, di ko pa rin nakikita ang brand ng gatas. I cannot just let my son try other brands of milk, lalo na nga't hindi naman siya sanay. Nagtanong ako sa mga sales lady pero wala talaga sila ng brand na yon dito kaya't wala kaming choice, kundi pumunta na lang sa malaking grocery stores na may stocks na international products. We went to BGC and I'm silently praying that no one would see us here. At laking pasasalamat ko na makita kami ng gata sa isang malaking grocery store. Pero ang mahal. Pero okay na rin dahil isang karton lang ang binili ko kasi uuwi rin naman kami sa Turkey next week. Mom, let's try that one, Aaron excitedly said before running towards the Spanish restaurant. Aaron, no. Pagpipigil ko pero bumukas ang pinto dahil may lumabas kaya pumasok siya. Napailing na lang akong sumunod sa loob. At nang makapasok ako'y kaagad kong nahuli ang kamay niya. You are so hard-headed. Sabi ko sa anak ko pero huli na ang lahat dahil may lumapit ng waiter sa amin para ituro ang bakanting lamesa. I just sighed. I have no choice but to dine here. The available table with 2 seats is at the back so it's so far. But Aaron is so excited and he is half running. Malapit na si Aaron sa lamesang tinuro ng waiter nang biglang bumukas ang pinto ng parang VIP room. I gasped because my son might bump in the door. Kaagad kong binilisan ng paglalakad para mahawakan si Aaron, but I unexpectedly saw who went out. My eyes widened when I saw Wilson with his family. Kumabog ng malakas ang puso ko at huli na ang lahat para itago si Aaron kasi lahat sila nakatingin na sa amin. Biglang bumagal ang mundo ko habang isa-isang tinitingnan ang reaksyon nila kasabay ng paglakas ng tibok ng puso ko. Alice's lips parted and Mrs. Thompson's eyes widened too. Si Wilson tulala habang nakatingin kay Aaron at si Mr. Thompson kunot ang noo. Nanginig ako at nanlamig sa sobrang takot at kaba, and without another word, I pulled my son just to get out of this place, thinking that I can still escape this, but I knew that I can't. Mommy? Aaron did not manage to say anything because I'm walking so fast towards the exit while I'm holding him. Ramdam na ramdam ko ang luha na ambang mahuhulog sa parehong mga mata ko. At yun na lang ang takot ko na may biglang humablot sa kamay ko bago pa kami makalabas ng restaurant. And I expected this. Wilson's angry eyes met mine. Kagad nahulog ang mga luha sa mata ko habang tinitikala siya. Mommy? Aaron called me. Nataranta at natakot ako nang bigla siyang buhati ni Wilson. No, give him to me. Takot na sambit ko pero bigla akong binitawan ni Wilson. Naglakad siya palabas dala si Aaron kaya't umiyak akong sumunod kahit pa nanghihinang parehong mga tuhod ko. Mommy? Aaron uttered while staring intently at Wilson. Wilson, no. Shut up, Ivana. He angrily shouted so I put my palms on my face to cover my crying face. Mommy! Aaron shouted and he began to cry. Kagad ko siyang sinubukan ko din kay Wilson pero iniwas siya ni Wilson sa akin dahilan para mas lalo ako makaramdam ng takot.